It's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life. Taking for you every suffering and pain. So now our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as a light deep in our hearts. Now we want to thank you for the love you gave to us. You have shown us, Mama, what's the secret of life. In your arms you've hidden every worry, every care. Even in your sorrow, it's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life. Taking for you every suffering and pain. So now our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as a light deep in our hearts. Your love will remain as a light deep in our hearts. Live na tayo. Ah, hello, magandang umaga sa ating lahat. Madaling araw, hapon, gabi, kung saan man tayo sa sulok ng mundo, nandito naman kami sa programang Ang Ibanghilyo sa Madaling Araw. Kasama ko si Cap Romy, Cap Yor, at saka si Cap Romel Tim Revilla sa Israel. Wala po yung mga kasama namin na si Cap Romel ngayon. Kami lang pong apat at may kasama kaming isa dito, si Sis Florencia. Kaso hindi daw siya magsalita kasi natulog pa daw yung mga bata niya magising. Ibigay ko naman ito kay Bro Yor, yung niya, greetings sa ating mga tagapanood. Bro Yor, pasok. Okay. Akala ko kasi hindi ko maririnig dito sa Facebook. Akala ko wala tayong audio. Nandito na pala, nandito na. Late lang. Na late lang. Sige. Sige.
Sa muli, magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang gabi, hating gabi, madaling araw rin dyan sa Israel. Magandang hapon sa Canada, di sa US. At sa lahat nating taga-subaybay, magandang oras sa ating lahat. Sige po, yun lang po. Sige, maraming salamat, Royer, Capyor. At ibigay naman natin kay Cap Romel Tim Rebilla ang greatest pasok. Salamat. Marinig ako dyan. Yes. Maraming salamat, Bro Saldi, Bro Yor, Romy. Magandang umaga dyan sa Pilipinas, sa taga-subaybay sa programang ito. At sa buong mundo, midnight na sa Israel. So, God bless us all. Back to you, Bro Saldi. Yes. Ngayon, ibigay naman natin sa ating kasama na si Cap Rumi sa Canada. No? Cap Rumi, pasok po. Ikaw po ang mag-greetings. Hello, good morning. Good morning dyan sa Pilipinas, di ba? Yes. Okay, good morning sa lahat ng nasa Pilipinas ngayon at dito naman sa amin sa Canada is good afternoon at ganon din ni Brother Yor or Cap Yor. So sa lahat ng nakapakinig o nakapanood sa live namin sa Facebook, good morning sa Pilipinas. At good afternoon sa US o Canada o sa iba pang dako kung saan na kayo naroroon. God bless. Maraming salamat at sa lahat ng nasa YouTube ngayon, sa Facebook. Wala pala kami YouTube. Nasa Wala Facebook. YouTube. Nasa Facebook lang kami nag-live. Maraming salamat sa inyo. At magandang umaga, hapon at gabi sa ating lahat. Babasahin na ba natin, bro? No? Simulan na natin ang ating... Bruce Aldi, Yes. mag-open muna tayo Oo nga pala. kay Bro Romy. sige. Could you please opening prayer? Sino? Brad? Sino? Ikaw, opening prayer. Sa kanila naman ang anak ng Espiritu Santo. Amin. Yahweh, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, napakadakilat, napakabuti yung po sa amin. Thank you so much, O Lord God. This another opportunity to gather through Zoom, sa Facebook Live, O Lord God. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito. Nawa, ang bawat sandaling ito ay alay namin sa iyo, Panginoon. Lord, buhusan mo po kami ng iyong karunungan, the gift of wisdom na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. We are not worthy to stand before you, O Lord God. Kaya linisin mo kami ng iyong banal na lugos sa oras na ito upang maging karapat-dapat kaming magbigay ng reflections sa gospel na ito sa umagang ito sa Pilipinas at sa hapon dito sa amin, O Lord God. Nawa, Lord, ang banal mong salita ay tumimo sa aming puso upang patuloy kaming magiging matatag at matibay na humarap sa lahat ng hamon sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. At inaangkin din naman, Lord, na ang lahat ng aming mga kapatiran na kasama namin ngayon sa oras na ito, patuloy mo silang pagpalain at higit sa lahat, ibuhos mo po sa kanila ang ganap ng biyaya at pagpapala buhat sa iyo. Itong samot dalangin namin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon Jesus. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 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 Sino po magbasa, bro? Sige, ako na dito Sige, magbasa. sige, i-share ka muna, ha, bro. Disable pala yung sharing, bro. Hindi ako makashare. Ayun, tika. Ano muna ako, bro. Para Paano ko ba papunta dyan? yung ano, Security? ano, Saan ako pupunta sa security? yan ang hindi ko alam. I-back mo na sa akin yung ano na lang, host. Paano? Yung may dot, top mute, tapos yung katabi may dot. May tatlong dot.
sige. Yung sa video ko, yung sa gilid, pag ganun mo, may blue, kulay blue. Yung may tuldok dyan, 3 tuldok. May co-host o... Oo, para makashare ako. Kasi hindi ko alam yung ano ito. Okay na ba? Oh, Sige, nandiyan na. sige, okay na. Sige, okay. Hindi pa naman ako sure nito sa ano ko. Adjust pa ako dito. Kailangan kasi Okay. natin na makita yung babasahin para mabasa din nila. Yun. Yan. Okay na ba, bro? Okay. Sige, sige. Luka. Okay, babasahin natin ang gospel natin ngayon ay from St. Luke, San Lucas, chapter 24, verse 13 to 35. Nang araw ding iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakikilala na para bang natakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay. At sinabi ni Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon." "Anong pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapawalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon wala nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibanalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa anyong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, malapit na ang gabi, dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at
kilala nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap siya sa daan at ipinaliwanag ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga, palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Yan lang, bro. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yan na po, simulan na po natin ang ating reflection. Ibigay natin kay Bro Romy ito, no? Baka marami siyang maibigay ng mga reflection ngayong umaga. Praise God, hallelujah. Alam ko pong marami ng reflection sila si Brother Romel at saka si Brother Yor. Kaya sa akin dito, ito kasing dalawang disipulo ng ating Panginoon. Actually, itong dalawang disipulo ito, hindi ito kabilang. Kung sa nakikita ko dito, hindi itong dalawang disipulo ito na ating Panginoon, hindi ito kabilang sa 11 o 12 o 11 na disipulo o disciple ng ating Panginoon. Dahil ang isa dito sa dalawang naglalakad papuntang Emmaus. Ito ang pangalan niya yung isa ay Cleopas. And then, itong Cleopas na ito, hindi ito nababanggit yung pangalan na ito sa mga disciple ng ating Panginoon sa 11. So ito, nabibilang ito sa mga iba pang disipulo ng ating Panginoon. So itong pag-uwi nila, papunta sila ng Emmaus. So doon nagpapakita ang ating Panginoon. Pero hindi nila nakilala agad ang ating Panginoon that time. So why is it that it's very difficult for the disciples to recognize the risen Lord? Kung tutuusin, ay kasama-sama na nilang ating Panginoon nung unang panahon na sila ang mga lingkod ng ating Panginoon. Bakit napakahirap na ma-recognize o makilala nila ang kanilang Panginoon o kanilang guro o ang kanilang master, dahil kasama-sama nila nung una nung hindi pa pinako ang ating Panginoon. At nung naghayag ng ating Panginoon tungkol sa mga propita ni Moses at sa iba pang mga propita na nasusulat na may isang darating at ito'y mamatay sa krus at ito'y mag-alay ng buhay, at higit sa lahat na na-recognize nila nung sumalo o nakisalo ang ating Panginoon sa kanila, at na-recognize nila nung ipinaraso ng ating Panginoon ang tinapay, na realize nila nung ginawa ito ng ating Panginoon nung Last Supper or yung pangangaral pa ng ating Panginoon. So, bakit nga ba marami ring mga katulad ng mga disipulo ng ating Panginoon na katulad sa atin sa panahon natin ngayon? Marami po tayong pagkakataon na tayo ay nagda-doubt o nagkakaroon tayo ng pag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nga sabi nga ng dalawa na naglalakad papuntang Emmaus nga, ang ibang disipulo pumunta doon sa libingan at hindi nila nakikita doon. Pero kung tutuusin, nagpapakita naman ang ating Panginoon doon kay Mary Magdalene o kay Maria Magdalena. At kaya nga ito'y unang pinapakitaan ng ating Panginoon ang babae nga si Mary Magdalene. Pero itong dalawa na ito,
ito ay pinapakita ng ating Panginoon habang naglalakad sila, hindi talaga nila recognize. Ano bang mga kadahilanan na hindi natin recognize ang ating Panginoon sa buhay po natin minsan? Kasi meron po tayong maraming obstruction sa buhay po natin o obstacle sa buhay po natin. Kaya minsan hindi po natin nakilala ang kabutihan ng Diyos sa atin kahit na the risen God o He is the risen Lord, hindi natin ma-recognize ang muli niyang pagkabuhay dahil sa buhay po natin, minsan maraming distraction sa buhay po natin. Kahit na ang ating Panginoon, marami siyang promises na sa nakasulat na muli siyang babalik at muli siyang mabuhay sa ikatlong araw. At hindi ito na-recognize kaagad ng kanyang mga disipulo dahil sa mga distraction ng ating mga disipulo nung kapanahon. Ang una, nandoon yung takot nila dahil wala na silang masandalan on that time dahil wala na ang kanilang Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Natandaan nyo ba nung ipinako ang ating Panginoon? They are scattered. Nawala sila. Ang naiwanan na lang yung si John Beloved, di ba? Yung nag-iisa na lang si John o si Juan nga naiwan doon sa harapan ng cross nga doon nakapako ang ating Panginoon. At ang kasama ni Juan ay ang Virgin Mary, ang mahal na ina ng ating Panginoon, at may iba pang mga babae. So ibig sabihin, na-distract sila sa takot nila dahil wala na silang masasandalan nung panahon na yon dahil wala na ang kanilang Panginoon na pinaglilingkuran na yun ang inasahan nila, na yun ang magiging hari ng Israel, yun ang magiging magtayo ng kaharian, na yun ang magiging tagaligtas ng mga tao ng Israel. Kaya ang kanilang takot ay napalitan ang kanilang isipan na instead na madali silang ma-recognize. Kung tutuusin talaga sa boses pa lang, sabi nga ng ating Panginoon, ang mga tunay kong tupa ay madaling makakilala sa kanyang boses, di ba? The Good Shepherd. Nasa Bible yun, sa The Good Shepherd, na ang kanyang mga tupa ay madaling makakilala sa kanyang pastol. Ibig sabihin, kung tutuusin, ang kanyang mga disipulo dapat madali niyang makilala ang kanilang Panginoon, di ba? At natandaan din natin nung nagpakita ang ating Panginoon doon kay Mary Magdalene, hindi din niya kaagad na recognize ang ating Panginoon. At tinawag pa niyang gardener o hardinero. Sabi pa niya, kung ikaw man ang kumuha o nagnakaw sa katawan ng aking Panginoon, sasabihin niyo kung saan niyo dinala dahil ito'y aking kukunin. Hindi niya recognize ang bus ng ating Panginoon. Pero nung tinawag na ang pangalan ni Mama Mary, sabi ng ating Panginoon, Maria, doon na-recognize ni Mary Magdalene ang boses ng ating Panginoon. Dahil bakit na-recognize kagad ni Mary? Dahil kilala siya Kilala. Sino bang hindi makakilala sa kanya nga? Nandoon siya na kasama-sama na siya ng ating Panginoon dahil pinaglingkuran ni Mary Magdalene ang ating Panginoon on that time. So, ang sabi nga, hindi na-recognize kagad ang boses ng ating Panginoon. Ganon din ang nangyari sa dalawang disipulo na ito. So, ibig sabihin, dahil sa kanilang mga obstruction sa buhay natin, ang isa pa nga doon sa mga sinasabi ko, nabanggit yung takot nila na wala ng ating Panginoon. At sa atin naman, sa buhay po natin, distraction na minsan hindi natin na-recognize ang kabutihan ng ating Panginoon dahil nagiging doubt po tayo sa ating sarili at naging mahina ang ating pananalig at pananampalataya. Nandoon yung doubts sa ating pananampalataya kaya naging mahina po tayo nga mag-recognize sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga, alam ko nga marami pang idadagdag si Brother Yor at saka si Brother Romel Tim Rebilla. So, yun na muna sa akin, Brother Salvi. Yes, Back to you, Brother Salvi. maraming salamat, Bro Romy, sa iyong refleksyon, no? Napakaganda ng naibigay sa ating kapatiran, kapanalig. Ibigay natin ito kay Romel Tim Rebilla sa Israel, no? Sigurado ako nito, marami itong may dagdag sa ating refleksyon. Magandang umaga ulit sa lahat na nanonood at salamat po, Salve, na pangalawa mo akong pinili para mag
nilay na binasa ni Bro Yor sa umagang ito dyan sa Pilipinas. Napakaganda ang mabuting balitang sa araw na ito dahil sa dalawang disikulo ng ating Panginoon na pumunta ng Emmaus na sa ngayon ay tinatawag na Abugos. So tama yung tansya at nakasulat sa ating banal na aklat na 11 kilometro. Dahil hindi ko ito naapakan pero aking nasubaybayan papunta sa Emmaus. Ngunit hindi ako nakapasok sa ilang beses ko ang nag-attend sa isang simbahan natin doon na kung saan doon naghati-hati ang Panginoon sa dalawang disipulo niya na bigla lang siyang nawala. So napakaganda dahil ang dalawa ay patunay na ang ating Panginoon ay nabuhay muli. At patunay din na itong dalawang disipulo isang bilang witness na sa pangatlong araw nabuhay ang ating Panginoon na ang araw ng Linggo. Yan nga po, nagdiriwang tayo ng Linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Subalit, ang ating mga kapatiran na sa kaibayang pananampalataya ay patuloy na hindi tanggapin itong mga bagay na ito na nandoon na nga sa banal na aklat nakasulat. Nakalimutan ko lang yung verses at o talata sa Bible na ang araw ng papahinga ay papalitan ng bago. Ngunit ayaw tanggapin ng ating mga kapatiran sa ibang pananampalataya. Ayun nga po, pasalamat tayo na nandito tayo sa patag ng Panginoon na ating simbahang Katoliko na buong paniniwala at buong pagnilay-nilay ng kabuuhan ng banal na aklat. So ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nandito po ako sa banal na lupa, Jerusalem, Israel, na kung saan ang ibang hindi nakasulat sa banal na aklat ay aking nakikita sa aking dalawang mga mata. Nga po na palagi kong binabanggit na ang Biblia ay nakatuon lamang sa ating Panginoon na ito'y totoo na nangyari ito sa banal ng lupa ng Israel. Subalit nakakalungkot dahil ang marami tayong mga kapatid sa ibang pananampalataya na yun lang po ang sinasandalan ng banal na aklat at ayaw pa nilang aminin na ang ating simbahan nag-compile nito hanggang sa ngayon marami pang kabulaan ang ginagawa para lamang malito ang karamihan. Subalit sa ating pagdadasal balang araw ay bigyan nila ito at pinapaalam natin sa kanila na hindi mawala ang ating pagmamahal sa kanila dahil sinisikapan po natin na sundin ang mga bagay na iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles hanggang sa ating Santo Papa, Kaparian
ng mga obispo sa ating simbahan Katoliko. God bless us all. Maraming salamat po. Maraming salamat, no, sa ating kapatid na siya talaga ang nandyan sa ano Buhay na oo, totoo. ibinigay talaga siya sa ating Panginoon na siya yung taga magbalita ng katotohanan diyan sa Israel. Ibigay naman natin kay Kap ang kanyang reflection. Maraming salamat, Bro Saldi at Romel, Robin. Sa lahat natin na nanonood. Parang wala na akong usually ito yung wala na akong masabi dahil doon sa napakaganda ng mga sinasabi ng mga kapatid natin. Pero siguro parang kunting na lang, dagdag na lang sa mga sinasabi nila. Tama yung sabi ni Bro Romy na minsan ang Panginoon ay sumasama din sa atin pero hindi lang natin napapansin. Kasi gaya ng yung dalawang disipulo, tama yun na yung naghahari sa kanila, yung takot. Ganun din sa atin, sa ating buhay. Kagaya ko, personal experience nung magka-COVID ako, hindi ko na-feel, no? Nung una, hindi ko, parang yung ganun, parang yung dalawang tao yung lumalakad disipulo ni Jesus na papunta na Emmaus, parang ako din yun eh. Hindi ko na-feel na sinasamahan ako ng Panginoon. Kasi, yung takot, yun ang umiiral sa isipan mo eh. Yung takot talaga. So sila din, nung panahon na yun, takot pa. So hindi nila napansin na ang Panginoon ay na sumasama sa kanila, nakikinig sa kanila. So sa buhay natin, lalo na ako, nung magka-COVID ako, unti-unti, talagang, siyempre wala ka nang magawa eh. You're not the owner of your life. So saan ka makakapit? So doon talaga sa may-ari ng buhay natin. So yun lang, nagpapalakas sa akin yung dalangin ko na yun, ibibigay sa akin ang pinakamahalagang bagay na regalo binigay niya sa atin, yung buhay natin. Na yun na makasurvive ako sa ganitong sitwasyon, kaming lahat. Lalo-lalo na yung first night ko na parang nafe-feel ko na I am fighting with my life. I'm struggling noon. So, habang nakahiga ako, I'm leaning. Hindi naman ako nakahiga ng flat, but I'm leaning dito rin sa kinakaroroonan ko ngayon. Wala na akong ibang sinasabi kundi ang pangalan ng ating Panginoon. So, yun na talaga hanggang sa makatulog ako at pagising ko sa umaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng another chance. Kasi naiisip ko rin na noong panahon na yun, yung takot, nandoon yun ang takot eh. Kasi marami ka bang iniisip pa na dapat mo panggampanan, lalo-lalo sa mga mahal mo sa buhay. So, yung takot talaga, isa rin sa kalaban natin yan. Kaya, nung samahan ako ng Panginoon, doon ako lumakas. Talagang wala akong ibang sinasambit kundi yung pangalan niya nung mga time na yun. At saka yung pangalan ng mahal na ina, lahat ng mga santo, pero yun lang ang kapit ko nga sa kanya. So, siguro sa atin, gaano man kabigat ang ating mga problema, ang mga suliranin natin, hindi tayo mawalan ng pag-asa o hindi tayo matakot dahil ang Panginoon talaga ay nandiyan palagi sa atin. Sabi ko nga noon sa mga sharing natin at sa mga pagninilay natin na anuman kabigat o kalalim ang kasalanan mo, ang Panginoon na hindi humihiwalay sa iyo. Nag-aantay lang ng siya na ikaw mismo, ang sarili mo ay ilapit mo sa Kanya. So, sa ating Ebanghelyo ngayon, talagang hindi natin maiwasan na yung disipulo magkaganon dahil dun nga sa takot. At saka yung bang galak nung banda, yun ang inaano ko, yung point na gusto kong na after those na takot, nung malaman nila na kasama nila ang Panginoon,
yung galak. Di ba? Yung ako, yung galak, yung kinaumagahan ako, nung magising ako na medyo humupa na yung pakiramdam ko, gumaling na, hindi gumaling na, yung galak, yung saya ba na na-survive yung ganong sitwasyon. So sa atin maraming bagay ang ganon eh. Yung bang nahihirapan tayo, tapos bandang huli na-solve yung problem natin. So yung galak, yung ganon din yung experience ng dalawang disipulo ng ating Panginoon. Yung galak, yung pabalik na sila, ibinalita nila. So yun na kagandaan. Sa atin naman, kagaya sa atin, nagka-problema man tayo, na-experience natin ganito, yung galak ba na isi-share mo, yung blessings, yung blessing ng Panginoon na binigay sa atin nung time na nandoon ka sa kapighatian. So, sa ating lahat, sa mga nanonood, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa gaya sa palaging sinasabi, kapit lang tayo sa Panginoon, kapit tayo sa kanyang patalim. Yung salita niya, yung patalim niya. Yun ang patalim, yung salita niya. So, yung galak, yung takot, yung galak, nandoon. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kapit lang, mga kapatid. Yan lang po, maraming salamat. Thank you, no? Pwede na sana akong hindi magsalita kasi kampante ako sa lahat ng ating mga kapatid, no? Diyan sa Israel, no? Magpakatotoo sa mga nangyayari, no? Si Bro Romy, na marami din, no? Na ibigay na reflection sa kakabuyod na napasalamat ako sa umagang ito na nakasama ko sila, na nakarinig ako ng mga bagong mga sharing sa ating kapatid. At ngayon, magbabasa muna ako, no, sa Facebook. Nag-message pala sa atin si ang ating mabutihing kap na si Bro Romel Palma. Ang sabi niya is God bless kap. Maraming salamat sa ating nag-check pala siya sa ating programa. Yan nga, nasabi na po nila yung lahat-lahat, pero ang i-share ko din sa natin ngayon, yung doubt natin, yung natin na parang hindi buo pa ang ating paniniwala na siya talaga ang Panginoon, dahil hindi nga nila nakilala, nakikita nila at hindi nakilala. Minsan din tayong lahat ng mga tao sa mundo is hindi natin makilala lang po natin sila makilala lang po natin ang ating Panginoon pag may problema na po tayo. Doon na po tayo lalapit, no? Yun po yung nangyayari din sa kanila, na hindi pa din nila nakilala yung Panginoon. Nagano pa yung Panginoon nagpakita na nga sa kanila, pero hindi pa rin nila. Yung dalawa nga na naglumalakad, hindi pa nila, no? At nag-usap-usap pa nga sila. Propeta pa nga yung nila sa kay hindi talaga sila kahit na alam na nila yung nangyari, no, mga himala na ginawa ng ating Panginoon, ay pa rin sila, hindi naniniwala. Gaya na din yung mga apostoles na mayroon ding hindi naniwala, no? Yung nakita na po niya yung ating Panginoon, at sabi pa nga yung sino yung apostoles na kung mahawakan ko lang yung mga kamay, no? At doon nagpakita, doon nagpakita sa kanya ang Panginoon, no? Dahil sa ating pagdududa at saka takot sa ating sarili. Minsan, ganon din po tayo mga tao, kasi tao lang po tayo at makasasala. Minsan, nasa isip natin na lalo-lalo na sa ating kahirapan, kasabi tayo na may Diyos ba talaga, no? Minsan, bakit di ako pinaghirapan, yung mga ganun. At sa bagay na iyon ay paraan pa rin ng Panginoon yun para ikaw po ay lumapit at makakilala sa Kanya. Gaya na din sa aking sarili na pangyayari, na yung teenager pa na parang lang talaga, alakwatsa,
saan yung lakad, saan yung ano, doon. Wala nakapokus sa ating Panginoon. No time na binigyan ako ng sakit, na matinding sakit, na muntik na mamatay, doon pa ako yung bata pa ako, kasama ako sa mga chapel, ako yung magbabasa ng mga verse, mga chapter, yung mga natin. Nung lumaki na ako, punta na ako ng bayan, yun na nga, no? Nakalimutan ko na yung ating Panginoon. At yun, binigyan niya akong matinding pagsubok, no? Doon ako muling kakapit, no? At nag-prayer, yun nga sana i-share ko doon sa kagabi, yung sa 3 o'clock prayer, na muntik na akong mamatay dahil doon, no? At kahit ako lang mag-isa, nagpe-pray ako ng 3 o'clock prayer, na yung sa damdamin ko kasi yung paminsan-minsan na ako huminga. At yung mga magulang ko, doktor ako, sabi ko, wag na lang kasi ayaw ko din na mahirapan sila magkautang-utang, maraming magutang pa sila ng mga pera para ipagamot lang sa akin. Yun. At ako yung mismo lumapit sa ating Panginoon at lumuhod ako at nagpe-pray. Kasi yun lang alam yung pray ko eh. Yung 3 o'clock prayer kasi napagdaanan ko yun sa high school ko na magpe-pray. Kaya yun, pinipray ko palagi pagka alas 3 ng hapon. At doon po unti-unti akong yung recovery ako. Hindi hindi ako makalakad na kasi sa payat ko na. Hindi na ako makalakad. At na-miss na lang ako na palagi akong nag-pray noon. Na medyo nakatayo na, yung ganyan. Napaka-blessed talaga kapag lumapit ka sa Kanya, no? At kilalanin natin siya na bilang isang tagapagligtas sa ating buhay. Yun lang mga sis, mga brothers, at may idagdag kayo, mga brothers, salita lang kayo kung may idagdag pa kayo. Pwede rin. Saldi, yung view natin sa Facebook, para ako lang yata nakikita na lumaman eh. Hindi, ako din, nag-view din ako. Nag-view din naman ako. Hindi sa monitor ko dito, hindi ako lang yung malaking Oh, Ikaw lang. Slide mo, Brad. Ano gamit mo? Computer o cellphone? Computer. Naka-computer ka. Ay, ikaw lang pala malaki na Oo. Lipat ko na Ikaw host. Ikaw host siguro. Ikaw host. Ikaw ang host. Ano mo sa Saldi, ilagay mo yung Ikaw sa iyo yung yata mag-adjust. sa sa speaker view. Ano ba Ay, yun? mayroon speaker view. Praise God. Oo. Yeah, Yung speaker sinabi view. nga ni Brother Romel Tembrevilla na kung hindi siya napunta ng Jerusalem sa lupa ng pinangako ng ating Panginoon, doon niya na-confirm at naranasan talaga yung nabasa ng Biblia nga nandoon talagang katotohanan. Dahil minsan walang nasulat sa Biblia pero nakikita niya for experience, personal experience. Kaya nga napakaganda rin yung kapatid natin dahil nga siya ang nagiging buhay na patutuo sa ating grupo na yun nga yung ibang kapatiran natin sa iba yung pananampalataya nga patuloy pa rin hindi nila sinang-ayunan ang ating pananampalataya bilang isang Katoliko na tunay nga pong siya ang buhay na patutuo doon sa Jerusalem at wala nang ibang nga bukod sa salita ng Diyos nga nababasa sa Biblia, nakikita pa ang patunay sa aktual at yung the naked eye na nakikita niya talaga. Kaya nga maswerte nga si Brother Romel Tembrevilla dahil kumpara sa atin dahil nandoon siya sa lupang pangako ng ating Panginoon. At sabi nga din ni Brother Saldi nga ang tao lalapit lang sa Panginoon kung nagka-problema. Totoo po yun minsan. Hindi naman po lahat. Meron talagang mga tao nga durubdob ano ba sa Tagalog ng palalim, masidhi ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon dahil
kahit na anumang pagsubok ang dumating sa buhay nila, kahit nagkahirap-hirap at nung maginhawa sila, hindi talaga sila lumayo. Natandaan ko kasi nung nasa Pilipinas pa ako, bago ako sumali sa malaking charismatic organization sa Maynila, ang dami. Minsan itinataas yung mga passport nila para makapunta ng abroad. Pero to be honest, pagdating ko dito sa Canada, at dito na kami nagkita-kita, maraming napunta rin dito dito rin napunta sa amin na pinuntahan ko. At alam niyo po ba, kapag habang nandoon kami sa Pilipinas, tinataas namin ang aming mga passport, pangako, Lord, dalhin mo kami sa abroad. At pagdating ko doon, paglingkuran kita. Pero pagdating dito, ang daming nawawala, hindi na naglilingkod. Hindi na naglilingkod. Nakuha ng kanilang gusto Nakuha na. Kaya yun din ang talagang isang distraction sa ating paglilingkod sa ating obstacle or yung hindrance sa paglingkod natin sa ating Panginoon. Dahil kapag nakamit na natin yung minimithi natin sa buhay, yun ang ika nga na naging dahilan din na lumayo tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil wala na wala ka nang hilingin pa. Dahil nakuha mo na Pero pagdating ng panibagong pagsubok sa buhay mo o sa buhay natin, doon na naman, lalapit na naman tayo ulit. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kahit ilang bisis ka lalapit sa Kanya at ilang bisis man siya ipako sa cross, baliwala sa Kanya yun dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nandito yung patunay. Sabi nga ni Brother Romel, Tim Revilla nga, ang patunay yung mga disipulo niya, si Mary Magdalene, na nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon pagdating ng ikatlong araw. So it means to see talaga ang nasusulat sa mga sinusulat sa ang sinasabi ng mga propeta na may darating at ito'y magbuwis ng kanyang buhay at muling mabuhay sa pangatlong araw, talagang natutupad. At talagang ang Diyos talaga napakabuti sa atin, lalo ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, kahit man nandoon siya sa ibabaw ng cross, nung 7 palabras, sayang yung 7 palabras na maraming naka-online YouTube. Di ba? Yung unang kahilingan niya o unang word sa City Palabras, hindi siya concerned sa sarili niya Yes. Hindi siya concerned sa sarili niya, Lord, bakit dito ako sa taas ng cross? Ang concern niya yung mga tao Anong sinabi niya? Patawarin mo sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. Instead na maging concerned siya sa sarili niya dahil nakabitin siya sa cross, ang tinitingnan pa rin niya. Malaki pa rin yung pagmamahal niya sa mga tao nga makasalanan. Kaya naging concern pa rin sa kanya ang mga tao nga gumawa ng hindi mabuti sa kanya. Kaya mapalad tayo talaga nga sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin kahit tayo ay makasalanan. Dahil alam ng Diyos na pagdating ng araw ay babalik pa rin tayo sa Kanya. Amen. 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 Sino yung magdagdag? Gumel? Marinig ako, bro. Yes. Mga kapatid. Yeah. Sige. So, dagdagan ko lang ulit ang aking pagninilay-nilay. Yung sabi ni Bro Romy na makikita sa katotohanan, dalawang mata na nandito ako ngayon. Ngunit sa pagninilay-nilay ko po, kung ako'y sa dalawang ito na nakasama ating Panginoon papunta ng Emmaus, ngayon ay Agupos. Sa aking nakita at pagninilay-nilay, hindi lamang sa takot ang kanilang naramdaman. Una-una, kung ilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon nila, una-una, napaka-imposible na ang isang tao na pako na sa cross, namatay na, mabuhay muli. Napaka-imposible yun. So kung sinabi niya rin yun, at hindi naman narinig lahat ng disipulo yun. Tulad nitong kasama niya,
sa Emmaus. Ah, Ang apostol lang eh. yes. Ang karamihan nakarinig ng lahat niyang sinabi. Hindi lahat ng disipulo. Kung narinig lang man, tulad sa atin, kung ang pari natin na nagpumili, tapos isa sa mga kamag-anak natin nagsimba, tayo hindi tayo nagsimba. Pagdating sa bahay, sinabihan lang tayo na ito yung bumili. Natural, hindi tayo kagad maniwala, di ba? Yung apostolis nga, nagka-watak-watak eh. Tayo pang mga disipulo lang, di ba? So, yun ang nakita ko na napaka-imposible nilang isipin na mangyari yun. Ang sinabi ng Panginoon sa mga apostolis niya. Dahil disipulo lang sila, kita mo na narinig nila kay Mary Magdalene. Hindi lang yung takot sila o naniwala sila sa patotoo ng kay Mary Magdalene. Kundi mismo sila, wala talagang paniwala eh. Yes. Yun nga, na hindi mabuksan ang mga mata. Tulad din sa atin, na nabanggit natin magkapatid rito, na pagdating sa kasaganahan, makalimutan na talaga. Kung saan na yung kapighatian na wala ka nang ikilos, yun, madaling lumaki ang mata natin at makikita natin ng Panginoon na naghahati-hati na ng tinapay para ibigay sa atin. Yun nga po na dapat titingnan natin ang ating mga sarili sa mga panahon na mabasa natin ang araw-araw ng mga gospel. Dahil natin eh. Yung isang beses na nabanggit ko yung nung pumunta ako sa Galicanto. Ibig sabihin, Gali-Canto. Gali sa Rosper. Canto ay kanta, tumilao. Kung saan nagkatuan ni St. Peter si Jesus sa bahay ni Anas. So, nung doon ako nagnilay-nilay, inano ko talaga ang sarili ko as Peter. Bakit magawa niya talaga? Magawa niya talaga, isipin mo, papatayin ka kaagad nun eh. Kung inamin mo. Natural, pag sinabi niya, di ba ikaw yung kasama niya sa Galilee? Natural, nauna pa siyang patayin kay Kristo noon. Jesus? Kay Kristo. Oo. Yung kung pagnilayan mo at palaliman at makita mo yung sitwasyon doon, dahil napuntahan ko palagi, natural maiipit ka. Gusto mong tulungan siya, pero Wala alam mo nang naman, magawa. tayong tao, kung tulungan ko to, ako yung unang matamaan. So, yun nga, dapat magnilay-nilay tayo, lalo na mabasa natin sa Biblia. Pag binasa natin yan na yung alanganin yung ating pag-intindi at magsanda lang tayo sa ating sarili at hindi tayo magtanong sa mga may otoridad, talaga tayo. Parang Madadala. mag-ibang landas tayo eh. Yung nga, yung iba, nagiging atheist. Dahil ayaw nilang pumasok eh. Pero kung pumasok lang sila sa laman ng Biblia at pag nilay-nilayan, hindi mo pwedeng sisihin si Peter. Hindi mo pwedeng sisihin si Judas. Kahit nga si Jesus, yung nabanggit ng nung may pumasok sa atin noon, di ba? Na kaibigan ni Bro Salde, yung kapatid nating Muslim. Yung interpretasyon niya yung sa 3 bisis nagdasal, ang interpretasyon niya na parang umayaw si Jesus, tanggapin.
Isipin mo, kung pinasok niya doon ang sarili niya kay Jesus, Yes. at alam niya na bahala ang Diyos sa kanya, hindi niya yan hindi niya yan pwedeng interpret ng gano'n. Kasi pumasok siya eh. Ayaw niyang pumasok. Umatras siya eh. So, yun nga, ang palagi kong sinasabi sa ating mga kapatid na sa kaibayang pananampalataya, dapat ang kabuuhan ng banal na aklat ay ating suriin. Hindi na kukuha tayo rito isang chapter, tapos interpret tayo, tapos pagdating natin sa unahan na parang may kabangga yung nabasa natin, iwasan natin muna dahil baka mabisto tayo o maipit. Wag na yan. Wag interpret na ganun. Kasi mahirap eh. O titingnan natin, ito balik tayo sa umagang ito na pagninilay-nilay. Kung subukan lang nila ipasok ang sarili nila kay Cleopas, at sa kasama niya, natural, hindi yan maniwala talaga sila na mabuhay ang Panginoon. Kahit narinig nila, hindi maniwala. Kung hindi nila nakita noon nung naghati-hati, totoo yun. Pag ipasok mo lang ang sarili mo sa sitwasyon noon, huwag mong ipasok ang sarili mo sa sitwasyon sa Pilipinas. Dahil yung umaga dyan, baka gabi pa sa amin dito. Gabi. Huwag yung alas 3 ng hapon. Questionin tayo dahil By mercy. prayer. Oo. 3 o'clock. Tapos, kuligtain dyan ng mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya na, alas 3 ng hapon. So, hindi naman ganun. Alam nila na iba yung alas 3 doon kaysa rito. Yan nun po marami pa akong babanggitin. Marami. I-reserve mo na lang yan. I-reserve mo na lang yan sa susunod. Hati-hatiin ko lang. Yung nga, masaya kanina yung pinag-usapan natin kahit wala tayo sa live. Dahil madagdagan yung ating Kaalaman. kaalaman. So, yung mga kapatid natin na nandito na, pag hindi mo tinututukan, hindi mo talaga malaman na may mga ganito pala rito. So, naintindihan natin yan kasi kung ipahintulot ng Panginoon na ito yung mission mo, talaga? Tulad sa akin, hindi ko nga alam na ganito na pala yung plano niya sa akin. Basta, ang pagdating ko rito, ang sabi niya lang, mamuhay ka dyan sa mga religious. Di ba? Yan lang naman magiging expert ka ganito. Yan nga, kahit doktorito, kompetensya ako sa kanilang mga ginagawa. Hindi naman ako doktor. Ganon. Kagustuhan ito ng Panginoon. Yung ang naghingi sa akin ng isang araw, sabi niya, Romel, baka may kilala ka dyan. Isang kamag-anak ko naghihingi ng tulong, caregiver, kung may kakilala ka dyan. Hudyo to religious. Isipin mo. So, sabi ko sa kanya, kasi nagpasalamat siya, sabi ko, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil ginamit lang ako para makahanap kayo ng katulong dyan. So, ibig sabihin na hindi natin pwedeng ipagmalaki itong mga bagay na tulot o ibinigay ng Diyos sa atin. Binabalik natin sa Kanya ang papuri at salamat dahil ginamit tayo at tayo naman ay nagpagamit sa Kanya tulad sa ginawa ng ating mahal na inang Maria. Umuo tayo So, ibig sabihin, ito na yung bunga na kung ano yung mga nalaman ko rito, so ipinamahagi ko sa mga kapatid ko tulad ninyo. O, di ba? So, yun lang muna.
dagdagan ko mamaya kung gusto na pa. baka abutan na naman tayo ng alas 2 ng madaling araw. Relate ako sa sinabi ni Romel Temberbella. Rosalde, basa na ang ano ni Sis Florence diyan kasi may ano ako diyan. Yung sa Zoom, mayroon siya diyang binanggit, makita mo. Yung kay Sis yung Florence. mahaba niyang Yung maliit, maiksi lang yung ang naalala ko yung ano na ang Diyos Ama ay inakyat. ang kaparehan ng Diyos Ama ang nagpaakyat kay Jesus. Oo. May Kasi may saysay ang pagkabuhay ng yan Kristo dahil banal ng Espiritu. May sagot yan dyan eh. Hindi lang ang Ama ang pwedeng magpaakyat sa Panginoong Kristo dahil Diyos siya. Diyos rin siya eh. Yes. So may talata yan na susuporta na hindi lang ang Diyos Ama. Siya mismo, may supporting ano yan eh, talata. Hindi ko Verses. May supporting verses. Na ang Panginoong Hesukristo, kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. So, yung iba, tulad ng mga iglesia ni Kristo, hindi yan naniniwala. Dahil tao si Kristo eh. Yun nga, dahil pagdating sa verses, na mababasa diyan na kaya niyang buhayin, ang pagkaintindi nila, hindi naman niya binuhay ang sarili niya. Diyos Ama ang nagbuhay sa kanya. Kung palaliman mo yung salita na nakalagay sa talata, na kaya niyang buhayin, ibig sabihin, wala tayong question diyan, Ama o siya ang nagbuhay. Ibig sabihin, kaya nila, dahil Diyos sila eh. Si Lazaro nga, di ba? Kung kaya niyang buhayin si Lazaro na ilang araw na yun, sabi nga ni si Marta ba yun, si Maria na nangangamoy na. Si Marta. Dahil nangangamoy na. Kaya niyang buhayin yun, yung kung sarili pa niya. So, kasi minsan kasi yung para lang may argumento, para masunod yung doktrina, talaga yung mababaw na argumento lang, yun lang yun. Yun lang ang pinapaano, pero pag yung malalim ng mga argumento, hindi na nila sinasakyan dahil siyempre, mawawala na sila dun sa kanila, sa talagang, kung ano talaga ang pakay nila. Di ba? Tama yun bro, at ako'y nagpapasalamat sa iyo na dinadagdagan mo yung misyon ko. Nakaraan ay kay Jerome ka, Thessalonians. Sa susunod, nabanggit mo naman, pupuntahan natin yung tomb ni Lazaro. Yes. Sige. Yung pala, huwag na ako magsalita. Papuri sa Diyos. Relate ako sa sinabi ni mo, Bro Romel, yung ginagamit ka ng Panginoon, ginagamit tayo. Kasi yung iba kasi ginagamit din ang pangalan sa Panginoon, pero hindi sila ginagamit ng Panginoon. Kasi Tama yun. Nag-ano sila nag-share sila ng hindi tama pangtuligsa. Yan nga, diba? Mag-share sila na hindi 25, isinilang ang Panginoon. Yun. Ngayon, pinatutuhanan natin na isinilang siya talaga. Ayaw nilang maniwala. Wala na tayong magawa kung ayaw nila maniwala kasi yun ang paniniwala nila. Pero tinagsabi na tayo ng totoo. Yun na, may dagdag na ating may dagdag si nakahabol din. Ertob. Bukertob. Yung to. Maganda yung napakinggan ko kanina kay Brad Timbervilla. Yung tungkol sa yung Panginoon Hesukristo daw ay pinuhay ng Ama. Pansinin niyo po mga kapatid ito. Ano ba yung nasusulat sa Biblia? At sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay? Binabuhay. Binuhay. Yeah. Tama. Ano nabuhay? Muling nabuhay o muling binuhay? Tama yun. Muling nabuhay. Muling nabuhay. Yun pala yung naisip ko, hindi ko na Kapag binuhay, ibig sabihin may nagbuhay. Kapag nabuhay, ibig sabihin He Himself. Siya lang. Siya lang. Yeah. Kung intindihin talaga, intindihin na maayos. He himself can raise
from the dead. Yes, amen. Kaya nga, sabi ko nga, ilang beses ko na nasabi, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang mamatay, kaya niya ring mabuhay. Walang posible sa kanya, siya ang lahat gumawa kaya pwede niyang, kahit isang kumpas lang ng kamay niya, lahat pag sabi niyang, mundo, edi tayo, lahat tayo, edi tumilapo na kasi. Talagang, Tulad ng pinag-usapan natin, Bro Yor, Bro Romel Palma, Bro Romy, Bro Salvi. Yung yung simula sa paggawa ng Diyos ng mundo, lahat mabuti, di ba? Sa kalagitnaan, may walang mga ginawang pinili masama. siyang karumal-dumal. Pagdating ng Panginoon, ginawa niya ng mabuti ulit. Bakit i-question mo yung mga gusto niya? Yan ang nila yun ang trabaho nila maghanap ng para lang may maakit sila at para lang Tama. may masabi. tama. Sa totoo lang, masaktan sila, Bro Romy. Tama yung sabi. Dahil marami talagang pastor na nakatapos ang mga anak nila sa tithes na Ito tinanong yun. ni Bro Romel Palma kung saan ibigay. Dahil Levites o sa pastor. Kaya Tapos nga. magbigay sila sa araw pa ng pahinga. Tapos itadyakan pa nila na walang Levites. Nga hanggang ngayon nag-biblis pa sa Buhay na buhay sinagog. Palabasin pa na wala ng sinagog. Na ang dami rito. Mga ganun. Nawa Talaga lang tayo naman. sa kanila. Kung papansin mo natin nila sabi sa Juan 1:2, dahil sa ating Panginoong Kristo, ang lahat ay nalikha, walang nalikha na hindi dahil sa kanya. Kung yung paglilingkod ay dahil sa Panginoon, yung pagbubuhay pa kaya hindi niya kaya? Ang sabi pa nga niya, bro, umakyat siya sa langit, hindi inaakyat ng Diyos. No? Iba yung umakyat sa unit na to. Iba yun. Umakyat siya yung umakyat. Hindi siya napakalinaw nun. Hindi assumption. Ito yung logic dyan, bro. Oo. Di ba may talata sa Juan na sabi ng Panginoon na walang nakakita sa Ama maliban lamang sa nanggaling sa langit. Yes. Bumabog mula sa langit. Yes. Yung Panginoong Kristo bumabog mula sa langit. Nakababa nga siya. Hindi siya makakyat? Tama. Yun ang punto Oo, yeah. Si umakyat sa langit, si Elias ba? Di kinuha lang siya ng... yun ang kinuha. May word naman talaga kinuha yun. Yeah, pero yung Panginoon natin, kitang-kita nila, unti-unti. Diba, umaakyat. Tapos, sinasabi pa dun sa Bible na unti-unti, kinain na siya ng ulap. Diba? Walang nagano sa kanya walang nagbuhat o nagbaba ng lubid para hilain siya Wala namang hagdanan na linagay para umakyat siya. Talagang isang tumaso. Yun ang hindi nila kasi nakikitang parang sa kanila walang At saka, Bro Yor, dagdagan ko yung yung binanggit mo ngayon. Di ba, sinabihan pa nga sila ng angel, yung mga apostolis niya. Bakit kayo sa langit, di ba? Yung pag-akyat sa ascension. Kung gaano siya umakyat, ganun din siya bumaba. Yes. Ibig sabihin, may patotoo na kaya niyang umakyat, kaya niyang bumaba. Yes. Sa ganung paraan. Na-mute. Yung Na-mute si Sino? Bro Yor? na-mute siya, na-mute. Sige, pastor po, boss. Sa second coming, bro, sabi diyan, sa muling pagbabalik ng Panginoon ay makikita natin sila na kung paano siya umakyat, ganun din yung pagbababa niya kasama ng balik niya. ulap. Okay. Kung aralin mo talaga, hindi ka talaga kung lang tayo, yung mag-aral lang tayo na base lang sa ating kaalaman, yun ang problema.
So yun, balik Kung- tayo sa Sige, sa sige. yung binasa nating Oo. magandang balita. Yung nga ang palagi kong sinasabi, na kung ipasok mo lang yung sarili mo sa mga taong ganito, pumasok ka sa kay Clopas. So hindi ka talaga maniwala. Dapat lang intindihin mo sila na sa sitwasyon nila. Yun nga, sa panahon ngayon, sa atin ganun din. Itong mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya, hindi natin pwedeng husgahan dahil yun ang ininject sa mga utak nila at puso. So ang atin lang dasal at paliwanag. Kung ayaw nilang makinig, dahil mahal natin sila, bahala ng Panginoon. Diyos Yun ay ang- Diyos ng bahala. Diyos ng bahala. Nagawa na natin ang ating obligasyon, lalo na dinagdagan pa ni Bro Yor ng Lazaro, Oh. yung kay St. Jerome. Sa demotion to si si Bro Iar Kaya yung mga living, tawag dito. Mga libingan, ha? Oo, yung mga, nandyan na talaga yung mga living evidence. Di ba? Yes, yun ang maganda. Sa Sabado, pupunta na kami dyan. Baka madaanan namin si Yung Lazaro. yung libingan is ni San Pedro, Brother Romel, napuntahan mo na rin. Hindi pa, dahil nandoon siya na nilibing sa Roma Sa Roma ba yun? Sa St. Peter's Basilica yun eh. Ang dito, yung Galicanto, St. Peter Church yan dito. O yan, Diyan yung itinatwa siya ni St. Peter 3 beses. So makita mo yun doon pala. yung makita mo yung painitan, malamig So doon siya tinatanong palagi sa malamig kasi pumunta siya sa mga Nagpapainit siya. karamihan para magpainit. Parang Doon siya may palagi sigla tinatanong. yan. So significant, makita mo yan dyan. Ang niya. So yun ang maganda kasi makita natin ang katotohanan talaga. Hindi lang ibig sabihin na nabasa mo dyan, dapat pamilay-nilayan mo ng malalim. At hindi lang isang bersikulo ang palagi mong ulit-ulitin para ipalabas mo ang gusto mong interpretasyon. Hindi pwede. Na ganun. Yan na, kapag isang verse lang, ma-out of context na. Out ka talaga. Kasi ulit-ulit eh. At saka, yun naman talaga nila, estratehiya na halos pabalik-balik lang. Yun nga, yung mga, mayroon kasi akong pinapanood din na yung mga debate minsan ni Brother Melchor. Yung mga pabalik-balik lang yung mga nila, parang ililigaw ka lang para maano lang nila na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Kaya ganoon talaga nila. Okay nabasa Sa kanila, okay lang yung balik na argumento, pero pag tayo na magpabalik-balik sa pananalangin, tinutulig siya naman tayo. Oo nga, tama. Yun Yun ang na. Ayaw nilang tanggapin talaga. Last message tayo kasi overtime na tayo. Mga kapatid, patuloy natin ang pag-usap mamaya. Natin. Ibigay natin ang last message kay Cap Romel Tim Rebellia sa Israel. So, magandang umaga ulit sa lahat na nanonood. Sa Facebook lang tayo ngayon, Yes, At Facebook. kasamahan ko sa Zoom sa araw na ito. Dahil pareho na tayo umaga. Hapon kayo dyan, Bro Yor at saka Bro Rome. So, salamat sa Panginoon na patuloy kayong nagsubaybay kahit sa ganito lamang na maliit na channel ay sinuportahan nyo palagi. At alam po namin na may mapulot kayo sa mga bagay, lalo na kung nagbabasa tayo sa ating banal na aklat.
So patuloy lang kayong magsubaybay at salamat sa inyong mga suporta. Salamat din po sa mga kapatid ko rito, mga kap, na patuloy nagninilay-nilay sa salita ng ating Panginoon. At ako'y magsusumikap na ang kanilang pagnilay-nilay ay aking suportahan sa aking nakita at nalaman dito sa banal na lupa ng Jerusalem, Israel. Magandang umaga po ulit. God bless us all. Yom Tov. Yung to. Ito lang. Yun po. Maraming salamat at ibigay naman natin kay Kap Pure. Maraming salamat at tayo naman ay nagtipon-tipon sa ating taga-subaybay. I hope na may napulot din kayo sa aming mga pagnilay-nilay, pinag-uusapan na makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Naway yung mga salita ng Diyos ay huwag nating kalimutan na isabuhay din natin. Ano man ang pighati, sabi ko na kanina, ano man ang pighati, problema, ang Panginoon ay dyan sa atin palagi. Yung kaba, natural lang yung kaba, yung takot, pero huwag natin ipairal yung takot at kaba. Ipairal natin na ang Panginoon ay nandyan palagi sa atin na gumagabay sa araw-araw nating pamumuhay. Wala po at maraming salamat, magandang umaga at magandang gabi, magandang hapon sa lahat. Okay po, maraming salamat sa last message sa ating kapatid, Kap Pure. At ibigay naman natin kay Kap Rumi ang kanyang last message. Salamat mga kapatid, mga kakap, o sa lahat ng nakikinig at nakisabay sa amin sa live Facebook. At tunay nga po nga napakadakilang ating Yahweh El Shaddai. Sabi nga ng ating Panginoon na sabi niya doon sa kanyang mga disciple nga, why are you afraid? You have little faith. Sabihin, bakit tayo natakot dahil sa ating maliit at mahinang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. So kung meron tayong kasing laki ng butil ng mustasa na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, walang imposibleng bagay. Sabi nga ng Panginoon, mas higit pang magagawa natin ng kaysa nagagawa ng ating Panginoon kung meron lang tayong mahigit na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. He never leave us alone. At nariyan siya palagi, handang tumugon sa lahat ng ating panawagan at handang magbibigay sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Amen. God Amen. bless you all. Maraming salamat, no? Romel, Kap, Romel, Palma. Ikaw naman po. Ay, Okay. Nawala yata yung aking camera. Okay lang. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagsusubaybay po sa ating programa. Hindi mo tayo nakalive sa YouTube pero i-upload po ito. Yes. Live tayo ngayon sa Facebook. Patuloy po kami subaybay sa ating pong little channel na ito. Katotohanan natin yung pag-usapan sa ating little ministry dito sa ating online na ministriya. Nawa po ay patuloy tayong kasya ng ating Panginoon, pagpalain sa araw-araw po. God bless po sa ating lahat. God bless, no, sa God bless. sa atin, no. At ako din magpasalamat. Ang last message ko ay maraming salamat sa atin. Sabi nga namin ni Yor kanina, dalawa lang ba tayo, Bro Yor, Kap Yor? Ay, salamat sa Diyos dito. Yung mga savior namin, si Romel, Tim Revilla sa Israel, at si Kap Romy. Nagpasalamat kami kasi nandiyan yung dalawa eh. Kami yung mapasubo sana pero na-save kami yung para mapahaba yung kwentuhan namin at madagdagan ang pag-share ng reflection. At maraming salamat sa nagsubaybay sa Facebook at i-re-upload namin ito sa YouTube. Abangan nyo lang mamaya i-re-upload ko ito. God bless sa ating lahat. Bye-bye mga kapatid. Closing prayer muna, bro. Romel Ay, oo Tibigyan nga closing pala. prayer. Ibigay natin. Closing prayer. Nakalimutan ko na sana. Si Bro Romel yung
Bro, Romel Kasabay na yan kasi Rebilla. matutulog na. Closing prayer na siya. Laila Tob na mamaya yan eh. Ah. So mga kapatid, we prepare ourselves in the presence of our Almighty God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa sobrang mong pagmamahal sa amin, kami nagpapasalamat po sa oras na ito na natapos po namin ang pagbilay ng mga salita at napasalamatan din po namin na hinipo mo po ang aming mga kapatiran para ibigay ng ang gusto po ninyong mamutawi sa mga panahon na gusto mong ipaliwatig na nanonood. Salamat o Diyos sa mga kapatid ko ritong kasama sa Zoom sa katotohanan ng ating pag-usapan sa programang itong pagnilay-nilay na yung salita sa madaling araw. Panginoong Diyos, sa iyo po namin tinataas ang aming buhay, sa lahat na nanonood, kasama na po ang aming mga sa buhay. Ingatan mo po kami sa lahat ng oras, ganoon din po lalo na sa pamilya ito. Sa iyo na po ang lahat namin na tinataas kasama ang aming mga plano sa buhay. At palaguin mo po ang pananampalataya namin sa iyo at pananalig. Ganon din po, Panginoon, sa nanonood po sa programa ito. Diyos, subaybayan mo po kami sa lahat ng aming kilos at ayusin mo po ang aming mga schedule na aming magampanan po ang iyong pagtulog at gusto mo pong ipagawa sa amin. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan, pinataas at hingyan ng tawad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong bugtong anak na si Kristo na namumuhay at naghahari kasama mo at ang banal na Espiritu, iisang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. O glory Amen. be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Holy Spirit. Amen. in the beginning, Bless is now, sa and lahat. ever shall be. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Yeah. Laila Tob. Laila Tob. Laila Tob. Laila Tob.